これから始まる大レースひしめき合って稲なくは天下のサラブレッド4歳馬今日はダービーめでたいなそれが走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜けスタートダッシュで手遅れるどこまで行っても離されるここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け走れ走れ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜けNaging mahigpit ang paghaharap ni Cascade at ng 4 na taong gulang na si Peter II. Si Peter lang nanalo sa bandang huli, pero dahil sa nasobra ng paggamit niya sa mga binti niya sa pagharap nila, natalo si Peter sa Hand Kwan Derby dahil sa bone fracture. Napilitan tuloy siya magretiro na maaga. Ibang klase talaga si Cascade, lalo tuloy umanga sa kanya si Makibao. At dahil doon, nagdesisyon si Makibao na ipanalo sa salihan niyang Hand Kwan Derby. Huwag kang magpa-cute! Haya, kumain ng ramen, kumain ng ramen, ang sarap, sarap, haya. Hay, ang sarap. Ito ang kauna-unahan ko pag dumi dito sa Han Kwan. Uncle Zango, hindi ba sa isang buwan pa naman bago mangyari ang karera? Kung sa susunod na buwan pa yon, bakit kailangan natin pumunta rito ng ganito kaaga? Dahil yun sa... Kailangan mabigyan si Makibao na mahigpit at malupit na pagsasanay. Mahigpit at malupit na pagsasanay? Ang sasalihan niyang karera sa susunod na buwan ay napaka-importante para sa mga G3 na kabayo. Lahat ng mga kabayong na ipanalo ang una nilang karera, lahat yun sasali ron. At dahil doon, kaya kailangan pa natin masigpitan ang pagsasanay. Pero nasa ospital pa rin si Kasky, di ba? Kaya paano tayo makakapagsanay kung wala pa rin tayo hinete? Hindi lang naman puro tungkol sa pagtakbo ang gagawin natin pagsasanay. Kailangan din sanayin ang puso. Tapos kailangan ni Makibao na magdagdag ng timbang. Kaya habang wala pa si Kasky, kailangan magkakain ni Makibao para tumaba siya. Tandaan niyo yan. Wow, ang sarap! Ayun, doon tayo kumain. Parang hindi naman masarap dyan eh. Ano ka ba? Pagkain pa rin ang hinahanda rito. Sige, ayokong kumain dyan. Kailangan yung masasarap na pagkain na kainin ko kung kailangan ko mag-iba ng lakas. Bakit ba? Saan mo ba gustong kumain? Dito, pwede na dito. Diyan mo gusto? May masyado mahal dyan eh. Sige, order na ako ng 20 klase na pagkain. Hoy, Makibao! Hindi maganda sa buto ang mga pagkain dyan. Hindi ka... Masyado naman marami ang kinakain mo. Ano ibig kong sabihin? Ayoko rin naman kumain ng ganito karami eh. Pero kahit mahirap, kailangan kong sundin ang utos ni Mr. Zangho na magdagdag daw ako ng timbang. Kaya kailangan kong kumain. Ha? Pahingi ba po ng 10 order nung kinakain ko kanina? Ay, sandali lang po, sir! Napakahirap naman ang pagsasanay na to. Sa palagay ko, kailangan ko munang bumalik sa farm. Madaro! Aba, si Kasky na yun ah! Oo nga, Kasky. Pasensya na kung ngayon lang ako. Mabuti naman, nakalabas ka rin sa wakas. Pasensya na kung nag-alala kayo. Nasaan nga pala si Makibao? Ayun oh, nandun lang siya. Punta mo na. Ha? Dito ba? Sige, bibiruin ko siya. Makibao! Sino yan? Puting baboy! Paano nagkaroon ng puting baboy dito sa kwadra? Honan! Pataro! Sino nagpatira ng baboy sa tirahan ni Makibao? Ha? Baboy? Nasaan dito ang baboy? Huh? Aba, Kasky?
Hindi ko alam na dumating ka na pala. Ay, ikaw ba yan, Makibao? Ako nga. Bakit? Ang taba-taba mo. Ano nangyari sa'yo? Magaling. Kung gano'n nadagdagan ka na pala ng timbang, ha? Uncle Zango! Para sa training mo bukas, kailangan mo akitin ang Mount Han Kwan. Akit ng bundok? Pero ang taba niya eh. Paano siya makakaakyat? Ang totoo, pinadagdagan ko ang timbang ni Makibao bilang paghahanda sa matinding training na pagdaraanan niya. Hindi ko siya pinataba dahil gusto ko siyang i-spoil. Pero... Ay... Ngayon ko lang napatunayan na hindi pa rin pala talaga nagbabago si Sangho. Ang kaibahan nga lang, si Makibao na ang target niya. Kung ako sa'yo, Makibao, maghahanda na ako. Ha? Oh, Bobby! Mang Bobby, totoo ba na isa ka rin sa mga naging hinete ni Uncle Zango nung isang taon? Hoy. Kung sino ka man ha, wala akong pakialam. Narinig ko yung sinabi mo kanina. Baka naman pwede mo liwanagin yun. Matindi magsanay ng kabayo si Sangho. Wala siyang pakialam kung kaya ba ng kabayo ang pagsasanay na yon o hindi. Tingin ko hindi naman niya siguro gagawin yon. Diyan ka nagkakamali, Makibao. Gusto ni Sangho na makilala ang pangalan niya. Kaya hinihigpitan niya ang pagsasanay sa mga kabayo. At wala siyang pakialam kahit pamalagay sa panganib ang buhay nito. Kaski, naiintindihan mo naman ako, di ba? Alam mo naman kung ano nangyari kay Superjet. Noong mga panahong yun, isa rin ako sa mga hinete ni Sangho. Isasalin niya sa isang karera ang 4 na taong gulang na kabayo na si Superjet. Kaya sumailalim yun sa pagsasanay. Pero ang hindi ko alam, napakahigpit pala ng pagsasanay na ibinigay ni Sangho. Sino may sabi sa'yo na pwede ka na magpahinga? Sa palagay mo ba mananalo ka sa karera kung tatamad-tamad ka, ha? Mr. Sangho, masyado naman malupit ang pagsasanay niyo sa kanya. Hindi niyo ba siya pwedeng pagpahingahin kahit sandali? Huwag kang makialam! Ako, Superjet! Huwag mo siyang tulungan! Hayaan mo lang na tulungan niya ang sarili niya! Pero Mr. Sangho! Ganong klaseng pagsasanay ang binigay niya hanggang sa mapagod na ng tuluyan si Superjet. Hanggang sa dumating na yung araw ng karera. Si Superjet na po ang kasalukuyan ng umuna sa karera. Malapit na po siya sa finish line. Nangunguna po si Superjet. Nangunguna na po si Superjet. Pero patuloy pa rin ang pagpuntot ng mga kalaban. Naku po! Natugpan si Superjet, mga kaibigan! Namatay si Superjet dahil sa pagkabahali ng mga buto niya. Namatay si Superjet dahil sa walang kaluluwang paraan ng pagsasanay na pinagawa sa kanya ni Sangho. Anong sinabi mo? Ang ibig mong sabihin si Mr. Sangho ang dahilan ng pagkamatay ni Superjet? Huwag mo nga kaming lokohin. Alam namin nagsisinungaling ka lang. Hoy, Bobby, huwag kang umasa na maniniwala kami sa'yo, ha? Hindi ako nagsisinungaling. Masyado kasi nag-focus si Sangho sa premyo mapapanalo na ni Superjet sa karera. Kaya pinilit niyang palakasin ng todo mga binti nito sa pamamagitan ng training. Pero imbis na tagumpay, isang malagim na trahedya naging resulta. At dahil hindi ako sangayon sa paraan niya ng pagsasanay, kaya umalis na lang ako sa poder niya. Pero hindi pa rin kami naniniwala sa'yo. Hindi tama yan. Hindi mo dapat sisihin si Uncle. Siguro matigas yung damo sa runway o kaya baka masama ang pakiramdam ng kabayo. Maraming pwede magdulot ng bone fracture. Hindi lang si Superjet ang nagkaganon. Ikaw, Kaski, nalimutan mo na ba yung nangyari sa kabayo mong si Volcano? Volcano, bakit? Anong nangyari? Parehong nagkaroon ng injury sa isang araw sina Superjet at Volcano. Pero mas naunang namatay si Superjet. Namatay si Superjet sa kalagitnaan ng karera. At ganun din naman ang kinahinatnan ng kabayo ni Kaski na si Volcano. Para lang makuha ang pinakaasam-asam na premyo at karangalan, pareho silang binawian ng buhay dahil sa maling paraan ng training. Teka, totoo ba yung sinasabi niya, Kaski?
Ayos ka lang ba? Kaski! Sino nun sabi sa'yo na bumaba sa kanya? Pero bumagsak sa Mr. Zanghu. Masyado na siyang nabibigatan sa akin at sa mga sandbag na dala-dala niya. Nakakaawa naman si Volcano. Hindi mo dapat ini-spoil ang kabayo mo. Sa palagay mo ba mananalo siya kapag ini-spoil mo siya, ha, Kaski? Tumayo ka, Volcano. Tumayo ka at tumakbo ka! Volcano. Sabihin mo, Kasky, hindi naman kasing higpit ang naging training ni Volcano sa training ni Superjet, hindi ba? Hindi, pareho lang ang naging training nilang dalawa. Kaya ang ibig lang sabihin nun, 2 kabayo agad ang pinaslang ni Zanghu sa loob lang ng isang araw. Isa siyang napakasabang trainer. Hindi niya pinahahalagahan ang buhay ng kabayo niya. Ibubuwis niya ang buhay ng kabayo basta makuha lang ang karangalang pinakahahangad niya. Ganong kasama si Zanghu. Ah. Base dyan sa mga sinasabi mo, para bang napakasama talaga ni Mr. Zanghu. Pero hindi kami naniniwala sa'yo. Naiintindihan ko kung anong nararamdaman mo, Makibao. Pero kahit anong pagtanggi ang gawin nyo, hindi nyo mababago ang katotohanan na malupit talaga siyang trainer. Hindi lang yung sabi-sabi, yun ang totoo. Hanggang ngayon, marami nagmamayari ng kabayo ang ayaw ipadala ang mga kabayo nila sa kwadra ni Zanghu. Dahil sabi nila, execution yard daw yon. Nagsisinungaling ka lang sa amin, hindi kami naniniwala sa'yo. Nagmamalasakit sa mga kabayo si Mr. Zanghu, kaya malabo yan. Oo nga, tama. Kapag pinagpatuloy mo pa yung sinasabi mong kalokohan, kakagatin na kita. Hoy, Kaski, salita ka naman dyan, hoy. Volcano. Volcano, nabalian ka ba ng buto dahil sa malupit na pagsasanay sa ni Mr. Zanghu? Ang ingay-ingay naman. Bumangon ka na dyan! Oras na para simulan ng training! Ngayon na. Pero madilim pa ho eh. 3:00 pa lang. Ibig sabihin hindi to morning training? Kung hindi ito morning training, ang ibig sabihin nun, middle of the night training to. Para din ito sa improvement nyo. Kaya tumayo na kayo at huwag na kayo magreklamo! Makibao, huwag mo papansinin yung mga sinabi ng lalaki yun, ah. Siyempre naman hindi, dahil mas naniniwala pa rin ako kay Mr. Zanghu. Gusto kong higpitan niya ang pagsasanay sa akin para maging mahusay akong kabayong pangarera. Okay! Dito tayo magsisimula. Maghihintay lang kami ni Mataro sa tuktok ng bundok. Basta sundan nyo lang yung kalsada hanggang sa marating nyo yung tuktok. Akit daw kami agad. Oo, ganun na nga. Pero masyado hong mataba ngayon si Makibao. Hindi ho ba pwedeng mag-exercise muna siya para makapag-warm up bago siya umakit ng bundok? Anong sabi mo? Kaski, hindi tayo naglalaro dito ha. Alam mo kaya natin ito ginagawa para manalo tayo sa karera? Alam ko ho yan. Kung ganun, pabayaan mo lang siya umakyat ng bundok. Pero nag-aalala ho kasi ako para sa katawan ni Makibao. Tumahimik ka! Mas naiintindihan ko kakayahan ng katawan niya, kaya huwag ka makikialam sa ginagawa ko. Narinig mo ako? Kamusta Makibao? Ayos ka lang ba? Medyo pagod na ako pero ayos lang. Kung gusto ko maging magaling na kabayong pangarera, kailangan ko masanay sa mahigpit na klaseng pagsasanay. Pero oras na magkaroon ka ng injury, hindi ka na makakasali sa karera. Ano ba, Kaski? Huwag mo na nga sa kausapin, mapapagod na siya sa ginagawa mo, eh. Pero kasi... Labot na sila ng umaga. Pasensya na sa paghihintay. Labot kayo ng 1 oras at 20 minuto. Kailangan mabawasan ng oras na yon simula bukas. Mas mabilis pa? Pero mabilis na yung pagtakbo niya eh. Kaski, kung gusto mo manalo sa karera si Makibao, kinakailangan niya talaga itong gawin. Kailangan niyo pambilisan.
Sa palagay mo ba mananalo kayo kung kasi bagal naman kayo ng pagong? Ha? Huwag kayo mag-alala, Mr. Zhanghu. Mas bibilisan ko pa po ang pagtakbo ko bukas. Mabuti kung ganon. Sige na, magpahinga ka na. Pagkatapos mag-swimming training tayo. Ha? Pagkatapos niya magpakahirap na tumakbo, palalangoy naman siya. Sige, Makibaw! Sige lang, lumangoy ka lang dyan na lumangoy. Hindi ka mananalo kung mabilis ka mapagod. Masyado ka mabagal, Makibaw. Hindi mo ba kayang abutin ang finish line bago sumikat ang araw? Mas pagsisikapan ko pa po bukas. Sandali lang, Makibao. Ayos ka lang ba? Base sa nakikita ko, mukhang mas malakas ang katawan mo ngayon. Kaya mabuti ba idagdag mo na yan? Ha? Sandali lang. Simula ngayon, kailangan isuot mo na yan palagi. Hindi ako papayag oras na hindi mo yan isuot. Namatay si Volcano dahil sa ganitong klase ng training. Masyadong mahirap ang ganitong pagsasaday. 500 kilograms ang bigat ng sandbag na yan. Ang isang normal na kabayo, 100 kilograms lang. Hindi ba masyadong mabigat yon? Kaya hindi nakakagulat na namatay si Volcano. Isa ka lang hamak na hinete. Ano naman ang nalalaman mo tungkol sa pagpapalakas sa isang kabayo? Wala, Kaski! Hindi ko na kahit tumakbo. Hindi mo na ba kaya? Hoy, Kaski! Sino may sabi sa'yo na maupo ka dyan? Ganito rin ang nangyari noon kay Volcano. Kapag nagpatuloy pa ito, mapapahamak din si Makibao gaya ni Volcano. Kailangan marating ko ang tuktok ng bundok bago sumikat ang araw. Tama. Gusto ko rin makita kung gaano kaganda ang view sa taas kapag madilim pa. Kaya sige lang, Makabao. Sige, bibilisan ko pa. Bakit, Makibao? Ano yun? Makibao! Ano nangyari, Makibao? Wala nang lakas sa mga bintika. Paano na? Ayos lang ako. Masyado lang siguro ako napagod. Hayaan niyo lang ako magpahinga sandali. Kailangan ko humingi ng tulong. Akit ako sa taas, sasabihin ko kay Mr. Zhanghu! Napakabagal. Inabot na sila na 1 kalahating oras. Ano na ba nangyari sa kanila? Mr. Zhanghu! Ano problema, Kaski? Bakit nag-iisa ka? Ano nangyari kay Makibaw? Hindi na niya kaya. Bigla siya natumba. Ano ka mo? Talaga? Makibaw, anong ginawa mo? Mr. Dango! Makibao! Makibao! Masyado siguro siya napagod kanina. Di ba limayos na ako ngayon? Mabuti naman kung ganun. Sige, hindi na muna tayo magte-training ngayon. Sige, akatin mo muna yung tuktok ng bundok. Pagkatapos magpahinga ka dahil magsuswimming tayo. Pero Mr. Zhanghu, masyado nang pagod si Makibao para gawin pa ang mga pinagagawa ninyo. Hindi mo ba narinig? Siya na mismo nagsabi na ayos na siya ngayon. Bakit? Sa palagay mo ba mananalo siya kung ganyan sa kahina? Gusto ni Zhanghu na makilala ang pangalan niya. Kaya hinihigpitan niya ang pagsasanay sa mga kabayo. At wala siyang pakialam kahit pa malagay sa panganib ang buhay nito. O ano? Ano pa tinatayo-tayo mo dyan? Kumilos ka na't tapusin niyo ng training. Hindi, ayoko na magpatuloy. Ayoko na talaga. Sumusuko na ako. Ano ibig mo sabihin?
Ayokong tulungan ng isang masamang taong kagaya mo sa pagwasak sa mga kawawang kabayong gaya nila Superjet at Volcano. Ulitin mo nga ang sinabi mo! Wag, Kasky, tama na yan! Ulitin mo yung sinabi mo! Ulitin mo yung sinabi mo! Bakit? Ano bang akala nyo sa mga kabayo? Mga makina, mga laro ang walang buhay? Kung ipagpapatuloy nyo ang ganyang klase ng training kay Makibao, mas mabuti pang magbitiw na lang ako bilang hinete niya. Talagang iniinis mo ako!馬並みなのねあなたとっても馬並みなのね私は鳥太い太いというのなら見せてやろうか肝っ玉硬い硬いと言われてる親父譲りの石や玉汚れちまった地球の上じゃ地にも名誉もないけれど上辺だらけの世の中だから本当の俺を見せてやるきっとお前はこう言うだろう馬並みなのね